taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video mga kababayan. Panoorin po natin at ito pong video na aking itatangal sa inyo. Bagamat po may kalumaan pero malamang magugulat po kayo mga kababayan bandang later on dito sa video na to. Naku po, mayroon palang nagdiin kay General Bantag na hindi po natin napansin at mukhang naging contributor ito para lalong madiin si General Bantag. Grabe ito mga kababayan, ito pala yon. Si Bantag ay kilalang berdugo, mahigpit sa pamamalakad, kinatatakutan sa bilibid. Bukod sa mga katagang ito, nakilala si Bantag dahil tuluyan nitong giniba ang mga kubol sa NBP, bagay na ikinagalit ng ibang mga inmates. Si Bantag rin ang nakapaglinis at patuloy na lumalaban sa mga drug lords sa NBP. Sa dami ng nakabangga at nakalaban ni Bantag, paano nga ba siya babawian ng mga drug lords? Ayan guys nakakakilabot po itong video na to dahil ito pala ang nangyari at magugulat po kayo bandang later on itong video na to. Pagpasok po niya dyan sa bilibid, pinasalubungan po siya ng 100 million pesos. Datapwat mga kababayan, ito po ay kanyang tinanggihan. Ngayon, ito pong 100 million pesos, ano po ang nangyari dito? Ito po ay naging turn into bounty. At ibabayad na lang daw di umano ng mga drug lords dito sa mga politiko para masiba si General Bantag. Una pa lang, 100 million ang balak ibigay sa akin as pasalubong. Ngayon, itong demolition na ito, willing silang gumastos para lang maging kaibigan nila ako at magawa nila yung kagustuhan nila. Marami ang nagsasabi na dahil hindi tinanggap ni Bantag ang suhol ng mga drug lords, ibabayad na lang daw ito sa mga politiko para tanggalin siya sa pwesto. 100 million gift that turned into a bounty. Hindi ba katakataka na isang araw lang pagkatapos sumuko ng gunman ay nagpapresko na agad ang PNP? Hindi ba dapat ay nagsasaliksik muna sila sa totoong pagkatao ni Escorial? Dapat sana nagsaliksik muna sila sa pagkatao ni Escorial. Isang araw pa lang nang sumuko itong gunman na to, bigla na kaagad nagturo at tinukoy na kaagad si General Bantag. Saan siya nanggaling? Ano ang kanyang background? Yung kumontrata po sir, galing sa loob po ng bilibid. Itinawag po sa amin. Nataon naman, biglang namatay naman yung sinasabi niya, tinutukoy niya na Middle Manila dyan ho sa loob ng bilibid. Yung press conference na yon, nagbanggit sila ng mga pangyayaring ganyan. Hindi naman sila nakipag-coordinate sa amin mismo. Ayan mga kababayan nag-press conference sila ayon kay General Bantag, ngunit wala man lang silang sinasabi sa kanya. Talagang dito pa lang kitang-kita na kaagad, ginawa po nilang mabilisan ang lahat para towards maidiin si General Bantag. Guys, mamaya-maya konti, magugulat po kayo sa bandang later part nitong video na to. Grabe. Sinasabi mismo yan ni DOJ Secretary Remulla. I was never informed from October 18 about this. Kahapon lang when Secretary Abalos called me that the person had died. No? Meron kaming initial na coordination na ginawa kasi department to department yan eh. Kaya nga initial because we will elevate that sa aming secretary to secretary na mag-usap supposed to be kasi it needs a higher decision making yun eh. Bakit ayaw itanong ng tao ang date ng coordination? Hindi ba kaduda-duda ito? Malino na October 18 ang presscon. October 18 namatay ang middleman. Pero kita mo? Malinaw na October 18 yung presscon. Pero itong sulat ay October 19. Grabe mga kababayan. Ang coordination ng PNP ay October 19. Bago sila nakipag-coordinate ay nagpa-presscon muna sila. Kung sana lang sabi ko nga kung nasabi sa amin at earliest time
Sana napigilan ito. Kasi kami, talagang open naman kami, makipagtulungan. Wala eh. Inamin ko, walang official na coordination sa Bureau. Dinig mga kababayan. Sabi dito ni Istumo nung siya pa yung general dito sa NCRPO that time, inaamin ko walang coordination. I went to the president to tell him about this, and he asked me to preventively suspend Undersecretary Gerald Bantag of Bucor. Ano daw? We went to the president and he asked me to suspend General Bantag. Naku po. It's really an injustice kasi hindi pa naman talaga na liwanagan. Basta galing lang doon sa loob ang gunman o yung nagutos. Siguro yun ay makatarungan para sa kanilang side ng gobyerno. Pero sa side ng mga mamamayan tulad natin, ito ay isang paraan upang mawala si General Bantag sa kanyang kinalalagyan. Yung nagawa niya ay hindi nagawa ng iba. Kita nyo mga kababayan? Ayon dito kay Kibuloy, yung mga nagawa ni General Bantag ay hindi nagawa ng iba. Sang-ayon po ba kayo mga kababayan sa lahat ng mga nagawa ni General Bantag ay hindi po nagawa ng iba na mga pinalitan niya? Kung sang-ayon po kayo, pakitype nga po ninyo ng type 1. Kung hindi po kayo sang-ayon, type 2. Yung mga reforma na nagawa niya sa kanyang katapangan, lalo na riyan sa bilibid na yan, na napakaraming mga illegal na kalakalan na nauugnay sa ibang mga tao ng gobyerno. At siya ang gumawa. Habang nasa preventive suspension si Bantag, agaran namang inalis ang mga tao niya sa pwesto ng temporary OIC na si Katapang. Kita nyo mga kababayan, no? Habang nasa suspended si General Bantag, ito namang temporary si Katapang that time ay tinanggal na kaagad ang mga tao ni General Bantag. Kita nyo yon? Hindi pa nga siya talaga yung acting pa lang siya, nagsibak na kaagad ng mga tao. Bakit i-relieve yung mga tauhan ko na hindi naman involved? Mga 50 plus yon na dinesarmahan, tinanggalan ng sasakyan. May ginawa bang kalukuhan yung mga yon? Kita nyo ha? Hindi naman involved. Bakit nila dinamay yung mga tauhan ni General Bantag? May mga pamilya din yon. Diba dapat sana magkandak na lang muna sila ng investigation? Ako lang ang target nila. Si Katapang, ang head ng AFP na hindi nagbigay ng tulong at pinabayaang mamasaker ang SAF-44 sa Mama Sapano noong 2015. Returning all seconded BJMP members back to their mother unit. Pinababalik ko lahat yung mga na-floating na mga Bucor. Bakit ibinalik ni Katapang? Naalala nyo si Katapang noong SAF-44? Naalala nyo siya, di ba? Ano kaya nangyari doon mga kababayan ba? Tapang ang mga dating tinanggal ng ombudsman na opisyal ng Bucor dahil sa isyong graft and corruption. Naku po! Dahil sa issue ng graft and corruption, tinanggal ng ombudsman pero binalik ni Katapang? Ito kaya mga kababayan yung mga naiimbestigahan ngayon dyan sa Bucor? Nagaganap na investigasyon dyan sa Congress at sa Senate? Dahil ang kanyang mga binalik ay yung may mga kaso sa ombudsman ng mga graft and corruption? Ito na ba ang sinasabing pagbabalik ng mga drug lords sa New Bilibid Prison? Ito na ba ang masasabing pagbabalik ng mga drug lords sa New Bilibid Prison? Naniniwala ba kayo mga kababayan? Lalo na nga may pinakita mismo ang ating mga magigiting na senador na yung hupya, ang laman ay kristal at fragile nga ang balot. Ang ipinakita nga po dyan sa Senado ay mayroon pong package na galing po sa labas at binubuksan po, riniripak ng PDL. Naniniwala ba kayo dyan mga kababayan? Pakicomment nyo po, type 1 kung naniniwala kayo. Sa kainitan ng issue, bigla namang naglabas si Risa Hontiveros ng anonymous call na nagsasabing may kinalaman si Bantag sa pagkamatay ng middleman sa loob. Ay grabe! Ito mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Ayan no? Sa kainitan ng issue, bigla naglabas itong si Senadora Risa Hontiveros ng video na nagsasabi daw na natuturo kay General Bantag. Bilibid Prison? Sa kainitan ng issue, bigla namang naglabas si Risa Hontiveros ng anonymous call na nagsasabing may kinalaman si Bantag sa pagkamatay ng middleman sa loob ng NBP. Sa kainitan di umano ng issue, ayon dito sa narrator, ay bigla daw naglabas
ng video na may kinalaman si General Bantag doon sa pagpatay kay Percy Lapid? Ito nga pong si Senadora Hontiveros. Si General Bantag sa pagkamatay ni Percy Lapid. Involved si General Bantag sa pagkamatay nitong si Lapid. Matindi mga kababayan, audio from call released by Risa Hontiveros. Kasali si General Bantag. Hindi ba SOP na siyasatin munang maigi ng mga kinauukulan bago maglabas ng anumang impormasyon sa publiko, lalo pat ongoing pa ang investigasyon? Paano kung prangko lang ito? Sino nga ba si Percy Lapid? Ang arte, yan damuhong yan, itong inutil at wala namang alam tusan at choy ni Duterte. Pati yung dasal ng Muslim ginagamit sa para makapanloko. Baduy ni Lorraine. Ba't ba kayo nagpulis? Di ba? Bakit to ganyang kakapal na mga pagmumukha ng mga hayop na yan? Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna. Ba, mahal na subdivision yan. Kahina-hinala po ang biglang pagyaman nito Dati patay gutom. Walang-wala ito Simple, hindi ka makadaan minsan. Nauntog nga ako. Nauntog nga ako. Ayan ayon dito kay Percy Lapid, dati walang-wala ito at kahina-hinala daw ang pagyaman di umano nito. Ngayon, biglang naglabas si General Bantag at sa interview dito kay Katunyeng. Ayan napakaliit ng tinitirahan ni General Bantag. Diba? Ako dito, pagbaba, hindi pwede matangkad dito. Ako daw? Madami kong uutusan. Bakit pa doon mga manggagaling sa loob na kalaban namin, drug lord, saga doon. Hindi yung maglalaglag sa akin. Dahil hindi naman kita kakampi, kalaban nyo nga ako. Ang dami kong kubol na siniro doon. Halos lahat tinanggal ni General Bantag. Tapos ngayon, nagbalikan ng mga kubol. 160 kasi gusto kong explain sa inyo, yung 160 na personages na yan, yun yung mga inattack ni Lapid. Isa lamang sa Tignan mo yung 160 na yan yung mga inatake ni Lapid. Pero yung 160 ang mga inatake ni Percy Lapid, namumugtangin, napakabilis. Na napinpoint agad ang isang General Bantag. 160 ang pinangalanan ng mga otoridad bilang persons of interest si Bantag. Hindi ba halata na dinidiin lamang si Bantag para maialis siya sa pwesto? Ano pinag-uusapan niyo tungkol dyan kay General Bantag? Director General Bantag. Halatang-halata na sineset up siya. Ito yung karambula mga kababayan dito kila Attorney Trixie Angeles. Ayon dito sa isang host, halatang-halata na dinidiin si General Bantag. Ayon sa kanila hindi sa atin galing. What we're saying lang is, you have to look at the information that they're releasing. Bakit? 160 suspects. Pero all the information that's being released only relates to General Bantag. Yung dalawang general na ayaw ni Chief dahil unfair daw, dahil nagkakaroon investigation. Bakit? Hindi ba unfair din sa akin? General din ako Kita mo? Diba? Unfair din sa kanya. General din siya. Career ko rin to. Bago pa man pumutok ang issue na ito, noong Agosto 2022, nagpresenta si Bantag na bababa na lang siya sa pwesto, ngunit hindi ito tinanggap na SOJ. Ayan guys narinig ko mismo ito kay General Bantag. Sinabi niya mismo sa amin noon na magre-resign na siya. Nagpasa na siya ng resignation kay Buyeng, pero hindi po siya tinanggap. Hindi po tinanggap ang kanyang resignation. Bakit? Yung pa mismo si Secretary Boyeng Rimulya, sabi ko sa kanya noon, nung earlier time namin na, Sir, sabi ko, sanay naman tayo sa gobyerno, sabi ko. Magtetender ako, sir, ng courtesy resignation, sabi ko pa sa kanya. Sabi niya, hindi na, sabi niya, okay na yan, diyan ka na, sabi niya. Ngunit sa kabila. Ayan okay na yan, sabi niya, diyan ka na. Bakit kaya hindi na siya pinayagan? Diba dapat kung talagang hindi ka na believe, payagan mo na. Ng mga pambabatikos na kanyang kinakaharap,
marami pa rin ang naniniwala sa kanyang integridad at paraan ng pamamalakad. Kung hindi ka matapang, kung hindi ka nag-alay ng buhay mo, ay hindi mo magagawa. Kaya naging ganyan ang Bilibid ngayon. Kaya ang taong bayan ay nasa likod mo, General Bantag. Maraming tanong ang hindi pa masagot, ngunit paano masusolusyonan kung mismong ang mga taong namumuno sa investigasyon na ito ay unti-unting nawawalan ng kredibilidad? I've been interviewing members of the PNP, and they themselves on Head Start had kept insisting that the middleman was secured. Did the PNP, did the officers, were they doing their homework? Or were they just telling the media they knew the middleman, if they visited the middleman, if they really made sure the middleman was secured? Or were they just mouthing it off to the media? Alala nyo si Katapang kumanta at kinakantahan niya si General Bantag na kawawang cowboy? Pues ito, may ganti dyan si General Bantag. Panoorin at pakinggan po ninyo mga kababayan. Tinin po sa atin ito ha. Ako mga cowboy, babulugan ko'y champoy. Ang pananghalian ko ay palaging pinagpilitan. Ang ati ko at ang kurya, ang nanay, tatay at lola, at iyong pamilya. Silang lahat ay cowboy, pati ako cowboy. At ang aking kabayang data, pinatay na. Kita niyo mga kababayan tuloy. Ang kanyang kabayong dala, pinatay na. Isa pa, nabitin kayo doon, isa pa. Mga desperado, why don't you come to your senses? You've been out running fences for so long now. You're hard. I know that you've got your reasons. Seems that they're teasing you can hurt you somehow. Ako mga cowboy, babulugan ko'y champoy. Ang pananghalian ko ay palaging pinagpilitan. Piniktikan. Ang ati ko at ang kurya, ang nanay, tatay at lola, at iyong pamilya. Silang lahat ay cowboy, pati ako cowboy. At ang aking kabayang data, pinatay na.